What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. My name is Wesby for another episode of Wes TV. So for today's video, kagaya ng nababasa nyo sa title ng video na to, we will be talking about the dangers of too much fragrance oils. Kasi hindi ko pa ito masyadong nadidiscuss sa mga previous vlogs ko. And naisipan kong gumawa nito because one time nag-scroll ako sa TikTok and may napanood akong perfume seller na nagtitimpla siya ng perfume sa live. And then, ang claim nila is 50% to 70% yung kanilang fragrance oil. So, napakataas ng oil concentration na ginagawa nila. So, naisipan ko siyang gawa ng video ngayon dahil gusto kong ma-inform din, especially yung mga perfume users na nakakabili ng mga ganun katataas na fragrance oil concentration. Hindi ko rin talaga mag-gets kung bakit may mga tao na gusto talaga ang perfume nila is sobrang dami ng fragrance oils kasi mas tumatagal yung perfume sa kanilang katawan. Iniisip nila na kapag mas mataas or mas marami yung fragrance oils, tatagal siya ng mas mahabang oras sa katawan natin. But, ang hindi na-explain sa kanila ng ibang mga perfume sellers, I don't know kung alam nila to, na too much fragrance oils is actually dangerous. So sabi nga nila, 'di ba, lahat ng sobra is masama. Ginawa ko tong vlog na to para ma-inform hindi lang yung mga perfume users or buyers, kundi pati na rin yung mga perfume sellers para maging aware sila at para maging responsible seller sila. Before I start sa topic na to, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please make sure to subscribe to my YouTube channel right now. And don't forget to click that notification bell para maging updated kayo every time nag-upload ako ng mga bagong videos kagaya nito. And syempre, huwag niyo rin pong kalilimutang i-click ang like at share button para mapanood din po ito ng iba. So yun, pag-usapan na natin yung dangers of too much fragrance oils. Kasi alam ko, marami sa atin yung hindi pa masyadong maalam about this dahil iniisip nila the more oil, the better, or the more oil, mas long-lasting yung isang pabango. Guys, hindi lang to applicable sa perfume kasi pwede rin to sa mga home scents, sa mga kandila at sa iba pang mga produkto na merong perfume or fragrance oil. While it's true na mas mataas ang oil concentration ng isang pabango kagaya ng mga extrait de parfum, mas long-lasting siya at mas maganda rin yung kanyang projection, always remember na kapag sobra, masama din. Ang sobrang fragrance oil ay pwede ring makasama sa atin lalo na kung hindi natin alam kung ilang percentage lang yung kailangan natin gamitin. So ano-ano nga ba yung mga dangers of too much fragrance oils? Unang-una na dyan is yung skin irritation. Nasabi ko na to sa mga previous vlogs ko, kapag masyadong mataas yung oil concentration, lalo na kapag may yung panahon, pwede siyang mag-cause ng skin allergies. Namumulay yung leeg natin, nagkakaroon tayo ng pantal, sometimes nagkakaroon tayo ng mga kati-kati sa balat, kagaya ng eczema. Kagaya ko, guys, dahil kapag nagtitimpla ako ng perfume, minsan hindi may iwasan na madikitan ako ng fragrance oil sa kamay at nagkakaroon ako ng mga eczema, nagde-dry yung aking skin, nagkakaroon ako ng mga skin allergies. So, kailangan iwasan natin yung too much fragrance oils, lalong-lalo na dahil directly siyang ini-spray natin sa ating balat. So yun, pwede kayong magkaroon ng rashes, pwede kayong magkaroon ng mga skin allergies, burning. Ipa-flash ko sa screen yung mga possible na mangyayari sa balat natin kapag gumagamit tayo ng mga perfumes na sobra-sobra ang fragrance oil. And lagi rin nating tatandaan na hindi lahat ng fragrance oils ay skin safe, lalo na yung mga hindi cosmetic grade. Pangalawa is yung breathing problems. So ito yung may mga hika, merong mga allergic rhinitis. Kapag nakakalanghap sila ng sobrang tapang na pabango, pwedeng mag-trigger yung asthma nila, pwedeng mag-trigger yung kanilang mga allergic rhinitis, bahing ng bahing, and pwede rin mag-cause ito ng hirap sa paghinga. So kailangan kapag mag-i-spray tayo, well-ventilated yung ating kwarto or hindi sobrang kulob yung kwarto, kailangan nakabukas yung mga bintana or talagang maganda yung ventilation niya. Kasi kapag sobrang taas ng oil concentration ng pabango natin or ng home spray natin, naapektuhan din niya yung air quality ng room natin or ng bahay natin dahil yung mga small particles ng perfume, nasa hangin siya, sumasama siya sa hangin, nalalanghap natin yun. So, kapag sobrang kulob yung ating room or yung bahay natin is nandun lang siya, lumulutang-lutang lang siya sa hangin. So, kapag nalanghap natin yun or ng mga pets natin, especially yung mga kids natin, pwede yung makaapekto sa kanilang kalusugan. Minsan, sumasakit yung ulo natin, nahilo tayo, parang nasusuka. So,
Gano'n yung mga possible na mangyari kapag sobrang taas ng oil concentration ng ating mga perfume or sobrang tapang nung pabango na ginagamit natin. Number 3, wrong formulation. At kapag wrong yung formulation mo, puwede ring ma-damage yung product mo. Kapag sobra yung fragrance oil na nilagay mo sa isang product, hindi lang kalusugan mo yung puwedeng masira, kundi pati na rin yung mismong produkto. Puwede itong maging malagkit at puwedeng hindi mag-mix ng maayos yung fragrance oil doon sa base or sa alcohol. And puwede ring masira yung scent nito over time. Number 4 is environmental and fire hazard. So kapag masyadong marami or mataas yung oil concentration, puwede rin itong maging flammable. Pag hindi masyadong maayos yung storage, pwedeng mag-cause ng sunog o chemical reaction lalo na kapag nakalapit sa init or open flame. Kaya laging i-store yung ating mga fragrance oils or yung pabango sa tamang storage. Make sure hindi siya malapit sa mainit na lugar or hindi siya tutok sa araw. So, recommended usage. Ilang percent nga lang ba ang dapat natin ginagamit na fragrance oil sa paggawa ng mga perfume? So, meron tayo ditong formulation guide is ipa-flash ko sa screen. Kagaya ng sinasabi ko sa mga previous vlogs ko, kapag gagawa tayo ng mga O-Fresh, meron niyang 1% fragrance oil concentration lang. Kapag Eau de Cologne, meron siyang 2 to 4% oil concentration. Kapag naman Eau de Toilette, meron siyang 10% oil concentration. Ang Eau de Parfum, meron siyang 15% oil concentration. At yung mga extract or parfum, meron siyang 20 to 30% oil concentration, sometimes 40. Pero more than 40, hindi na siya recommended. Kasi may mga fragrance oils din na hindi talaga recommended na taasan yung percentage, especially kapag perfume siya. Kasi kapag perfume, nasa balat natin siya, so naiiwan siya. Kaya hindi talaga safe na gumamit tayo ng mga perfumes na may matataas na oil concentration. Kapag naman gagawa tayo ng mga home spray, kagaya ng mga home and linen spray, car spray, hanggang 5% lang din yung recommended fragrance oils concentration na ginagamit. Ngayon, pag mga diffusers naman, kagaya ng mga reed diffusers, yung mga car perfume diffusers, yung hindi directly ini-spray sa hangin, pwede siya hanggang 30% oil concentration. Sa mga humidifiers naman guys, patak lang talaga siya, wala pang 1%, pwede na yun. Dahil purpose lang naman talaga ng mga humidifier is to add moisture kapag dry masyado yung air sa loob ng ating mga kwarto or bahay. So, let's proceed naman sa another topic. Ito, bonus topic to para sa inyong lahat para maging aware din kayo at dagdag knowledge na rin to. Ito naman yung IFRA standards or yung IFRA. So ano nga ba yung IFRA? Ang IFRA or International Fragrance Association ay ang global authority na nagtatakda ng mga safety standards para sa paggamit ng fragrance materials, synthetic man or natural. So recently guys, nag-enroll ako sa Artisan Perfumery class at ito yung nakakuha ko ng APF Level 1 certificate dito. APF is yung Asia Perfume Foundation. So lahat ng mga kailangan mong malaman about perfumery, is tinuturo nila doon. So, ito ko nalaman yung mga IFRA standards. So, i-share ko rin yun sa inyo. Ano ang IFRA standards? Ang IFRA standards ay ang mga patakaran at limitasyon na naglalayong protektahan ang kalusugan ng mga consumer, panatilihing ligtas, gamitin ang mga fragrance materials, at siguraduhin environmentally responsible ang mga produkto. Ginagawa ito batay sa toxicological research mula sa RIFM or Research Institute for Fragrance Materials. So ano ba yung mga pangunahing nilalaman ng IFRA standards? Number 1 is yung usage restrictions or concentration limits. Dito papasok yung kaninang topic natin, yung dangers of too much fragrance oils. So bawat fragrance oils merong usage restrictions or concentration limits. Ang bawat fragrance material ay may maximum allowed concentration depende sa uri ng produkto. Yung mga leave-on products kagaya ng perfume at mga lotion. So yung mga leave-on products, mas mababang limit lang yung binibigay dito dahil matagal sa balat. Yung mga leave-on products kagaya ng mga perfumes at mga lotion, mababa lang yung limit nito dahil naiiwan to sa balat natin, mas matagal tong kumakapit sa balat natin. Yung mga rinse-off products naman, kagaya ng mga sabon at shampoo, mas mataas ang limit dahil nababanlawan siya. Yung mga air fresheners katulad ng mga kandila, diffusers, home spray, meron din silang sariling limit dahil sa inhalation exposure. So nabanggit ko rin to kanina dahil ini-spray nga yung mga home fragrances sa hangin. So, nalalanghap natin siya, na-inhale natin siya. So, meron din silang sariling limit. So, halimbawa, ang isang perfume product or isang produkto ay merong limonene. Talagay ko na lang dito kung ano yung limonene. Meron siyang allergen na limonene. Maaring payagan lang ito hanggang 0.2% sa perfume, 0.5% sa soap, at 1% sa candle. Banned or prohibited substances. So kung nakita nyo to sa ingredients ng mga perfume or mga cosmetic products ninyo, tignan nyo mabuti kung nandito siya dahil ito banned and prohibited
substances sila. May mga fragrance materials na ipinagbabawal dahil sa toxicity, sensitization, or environmental concern. Kasama dito ang ilang nitro masks, halimbawa, mask xylene, mask ketone, certain phthalates, polycylic masks kung walang safety data, iba pang allergens na lampas limit. Restricted materials. May mga ingredients na pinapayagan lang sa specific concentration or certain product types. Halimbawa, coumarin, limited sa perfumes at lotion. Eugenol, may maximum rate para sa skin contact products. Cinnamol, citral, linalool, may restrictions dahil common skin allergens. IFRA categories. So, lahat ng fragrance formulations ay sinusuri batay sa category ng produkto. So, ito yung mga halimbawa ng mga IFRA categories. So, category number 1, ang product type is lip products, gaya ng mga lipsticks, lip tint, ganyan. Deodorant, antiperspirant, face cream, hand cream, perfume, body lotion, air fresheners, diffusers, candles, incense, and household products. IFRA certificates of conformity, ang mga legit fragrance oil suppliers ay nagbibigay ng IFRA certificate o IFRA compliance statement na nagsasabing ang fragrance ay sumusunod sa latest IFRA amendment. Nakasulat kung saang IFRA categories ito safe gamitin at hanggang ilang percent concentration lang. Bilang negosyo, magandang mag-request palagi ng IFRA certificate mula sa supplier mo. Ito yung proof na ligtas gamitin ng mga scent oils mo sa perfume sprays or diffusers. Regular updates, IFRA amendments, ina-update ng IFRA ang mga standards tuwing may bagong scientific data. Ang pinakabago ngayon ay yung IFRA 51st Amendment released in 2023 to 2024. Dito, binago ulit yung ilang limits para sa allergens at naturals. So yun guys, thank you so much for watching this video. Sana marami kayo natutunan sa video na to. And lagi yung tatandaan na hindi porket mataas yung oil concentration ng isang pabango, safe na to at maganda na to. Siyempre, kailangan din natin isipin yung mga health risk na kaakibat ng mga ganyang klaseng perfume na matataas yung oil concentration. Hindi lang tayo dapat nagbebenta or nagpo-promote ng mga perfumes na may mga matataas na oil concentration. Isipin din natin kung makakabuti ba to or makakasama doon sa mga gagamit. And always make sure na safe talaga yung ating mga binibenta dahil syempre sisira yung negosyo mo kapag hindi siya safe, di ba? Yung IFRA certificates, guys, pwede tayong humingi or mag-request doon sa mga fragrance oil suppliers natin or raw material suppliers natin. Pero guys, hindi porket hindi nakakapagbigay ng IFRA certificate or hindi nakakapagpakita ng IFRA certificate yung mga suppliers ninyo ng fragrance oils or raw materials ng perfume is hindi na sila legit. Kasi guys, kailangan lang naman natin sundin yung safety precautions and kailangan sundin natin yung mga tamang percentage lang ng mga fragrance oils na ilalagay natin sa mga produkto or perfume na ginagawa natin. So yun lang guys, thank you so much for watching this video. Again, my name is Wes B and I'll see you again next time only here on Wes TV. Bye-bye!